So, good morning sa mga estudyante natin sa electronics. So, after po natin ma-discuss what is power supply, therefore, the core stages of power supply, this time po ay magde-design na tayo ng ating PCB circuit. Okay? So, paano nga ba nagde-design ng PCB circuit? So, this time ay ituturo ko sa inyo step by step kung paano po natin ginagawa ang PCB design. So, first is make sure po na meron tayong diagram. No? Ito po kasi yung magiging basihan natin kung ano yung magiging design ng PCB circuit natin. Okay? So this is a regulated power supply with 5 volts and 12 volts output type schematic diagram. So this time po, kailangan yung mga components na meron tayo dito sa circuit nito ay makikita din po natin dito sa magiging design natin. Okay? So let us start. So syempre meron na tayo ng schematic diagram. So dito po tayo mag-base kung ano yung magiging design ng PCB natin. So one of the factors na kino-consider po natin in PCB designing is the arrangement ng mga devices na meron itong schematic diagram natin. So kailangan po yung mga devices na may pare-parehong function ay magkakasama or magkakagroup according to its function. It is arranged according to its function. Another factor na kailangan po natin i-consider ay yung input-output kung saan po sila nakalagay. So dapat po ay near the border ng PCB natin. So ito po kasi yung input natin. Ito yung input, yan, dalawa na yan, yung dalawang terminal na yan. And output naman, ito po yun. Tapos meron lang po tayo dito sa gitna. No? So yan po yun. Okay? And syempre, kailangan yung actual shape ng bawat components na gagamitin natin o i-drawing natin ay yung actual shape talaga yung ilalagay natin dito sa PCB design natin. So prepare lang po tayo ng drawing materials natin. So meron tayong pencil, meron tayong triangles, pwede rin po kayong gumamit ng ruler or kahit anong pangguhit. Okay? Tapos meron din tayo dito papel kung saan dito natin magda-drop ng layout ng magiging design natin sa PCB. Okay, so let us start. So una, identify muna natin yung input. Ito dalawang terminal. So yun muna natin. So lagay po tayo dito na input. So yan. So sabi nga natin near the border lang po ang input and output terminal. Okay? So yan po. And then next, susunod na po natin itong apat na diode natin. So kung paano yung arrangement siguro dito sa natin, systematic diagram. So ganun na rin po natin sa i-arrange dito sa ating layout. Okay? So guhit lang po tayo. So sabi natin actual shape yung gagamitin natin o gagawin natin pagka magda-drawing tayo ng layout. So yan. So apat na diode po yan. Ayan. So, drawing lang natin yung draft diode natin. Wala naman po problema kung lumalagpas tayo sa buhay. Hindi naman kailangan perfecto yung pagkakadrawing natin ng diode. So, ako kasi ay ganun din naman eh. Buburahin din naman po natin yan mamaya. Okay? So, ayan po. So, ayan. May diode na tayo. D1 and D2. Okay, tapos lagay na rin po natin yung yung pinaka polarity niya o yung pinaka terminal niya. Dito yung cathode, ito yung cathode natin, cathode, and anode naman po kung nasa ilalim nila. So tingnan natin, bulitan natin ito. Para makita natin na yun yung terminal ng cathode. Para mamaya po, pag i-connect na po natin yung mga yan, at least alam na po natin. So ito po yan, no? Ito yung cathode. Yan, cathode, and anode. Okay? The next is our capacitor. Ito naman po yung capacitor natin. And then yung resistor, sunod na rin po natin. No? So yan, drawing natin yung capacitor. So meron ako ditong pangbilog para maganda lang yung pagkakabilog niya. Okay. So yan. Yun. Tapos, meron din tayong resistor. Okay. So ang shape ng resistor ay pag ganyan, parang tube siya. Yun. So yan, meron na tayong resistor. So lagay din po natin yung terminal na meron yung resistor natin. Ay, capacitor. Ito yung positive niya. Ito naman po yung negative. Ayan. Okay? So ito po yung positive. Ito naman po yung negative. Sa resistor naman po walang polarity. Kaya hindi na natin kailangan ganyan. And then, drawing natin itong regulator. No? So, meron tayo dito 7805 or 7805. Ito yung in niya. In, ground, and out. So meron po siya tatlong terminal. So i-drawing lang po natin yung shape. Shape na lang, no? Para yung pinaka gawa natin ng konti. So yun. So yun ang regulator natin na 7805 or 7805. Okay, so ayan. Tapos meron na din siya tatlong terminal. Lalagyan lang po natin yung input, ground, and output. So, yun na po yung tatlong terminal niya.
So ito po yun, again, yan po yung input, ground, and output. So dito naman po sa drawing natin, ito naman po yung input, ground, output. Okay? So yan. And then next, sunod na natin yung itong capacitor. Yan. Resistor, and LED. Kasama na rin po yung output. Yan, 5 volts output. Yung tatlo na yan, drawing lang natin yan. So drawing lang po tayo ng capacitor. Again. So yan, meron tayong pambilog dito. Yan. Tapos meron din tayong pambilog ng LED. So, gamit na lang po kayo ng anything na pwede natin yung pambilog. Kasi para mas maganda po natin ma-drawing itong LED. Tapos syempre meron din po tayong resistor dyan. Yung resistor natin, iitan na lang natin. Yan. So, patchuk siya. Yun. So, ayan po yung resistor natin. Yan. Tapos lagyan po natin ng terminal. Yan. Positive terminal ng capacitor, negative terminal ng capacitor. Lagyan natin positive, negative. Tapos dito naman po, yung sa LED natin, meron din po siyang polarity. Meron siyang terminal ng anode. And also, we have cathode. Okay? So, yan po sila. Sa resistor, yan wala po siyang polarity, kaya hindi na natin kailangan lagyan yan. And also, lagyan po natin dito ng dot para sa output. Yan. Po natin ang output. Okay? Yan. Then next, sunod na po natin yung isa pang regulator natin. Ito po yun. No? Ayan. 7812 naman yung value niya. So, ganun din po. No? Drawing natin. Yan. Okay, so ayun na po siya. Ayan. Tapos lagyan din natin ng terminal para sa input, ground lagay yung gitna, and output naman po yung nasa right side. Ayan. So ayun na po sila. Okay? And then, drawing na rin po natin, o ilagay na rin po natin itong tatlo pang natitirang components. Meron tayong capacitor again, resistor, and LED. Tapos lagyan din natin ng output para sa 12 volts. Okay, so ayan po ulit yung mahiwagang pambilog natin. So ayan. Knob po yan ng switch. Knob. Baka itanong nyo, yan po ay knob ng switch. Ito naman po ay banana jack. So ito naman po ay para sa LED. Yun. Yan. Tapos, resistor. So ayan, drawing natin yung resistor. Yun. Parang ano lang, di ba? Parang banana po lang eh. Tapos yung output po natin, maglagay din po tayo dyan. Ayan, yung output natin. And also ito, ground natin. Yan. Nalagay din po natin dito. Ayan. Ito na lang sa baba. Yan. So sabi nga natin, near the border, dapat yung output. Tapos, syempre, lagyan din natin ng terminal itong capacitor natin. Meron siyang positive and negative terminal. Dahil polarized capacitor po siya, that's, to be specific po, that is electrolytic capacitor. And then itong LED natin, lagyan din po ng anode cathode. So ayan po. So ayan po yung layout natin. Now, ang gagawin natin, meron tayong mga components na wala pong dot. Lalagyan po natin sila ng dot. No? Maglalaro tayo mamaya ng connect the dot. No? Alam niyo ba yun kung paano nilalaro yun? No? Comment down below kung kung parang pwede mag-comment. Ano? So ayan. Lalagyan din po natin ng dot dito. Ayan. Ayan. Okay. Then ganun din po dito. Then ayan po. Then dito. Then dito. Yan. Then yung resistor natin, yung R1 natin, or resistor number 1, lagyan po rin natin ng dot. Wala kasi siyang dot. Baka magtampo. Yan. Okay. Ganun din yung R2 or resistor number 2. Lagyan din po natin ng dot yan. Ayan po. Then ganun din po ang R3 or resistor number 3. Lagyan nyo ng dot. And also a dot dito sa ating kabilang terminal. Okay. So ayan po ang naging output natin. Ayan. So, yeah. So, ang next pong gagawin, pag na-drawing na po natin yung mga components with their dots sa bawat terminal niya, ang gagawin natin is i-interconnect naman natin yung bawat components based on this diagram. So, paano po natin po-connect yun? O, tingnan po natin yung diagram. So, ito yung diode number 1 natin, diode number 2, diode 3, and diode number 4. So, yan, inanggaran na po natin para hindi po tayo malito, no? And now, ang gagawin natin, i-connect natin yung bawat terminals ng bawat diode na yan. For example, ang D1 and D2, ang connected nila ay cathode ng D1, anode naman po ng D2. Nasaan po yun? Dito sa ginawa natin. So, ito po yung D1, ito yung D2. So, sabi cathode ng D1, papunta sa anode ng D2. So, try natin connect. Gamit lang ulit tayo nito. Connect lang natin. Yan. So, yun. Tapos, yung D2 and D3, connected yung cathode to cathode naman po nila. Yan, cathode, cathode. So, kukonect lang po natin yung cathode to cathode.
So ito po yun, D2 and D3, cathode to cathode po siya ang connection. Ayan. And then yung itong D3 and D4, connected din sila. Anode ng D3, papunta sa cathode naman ng D4. So yun po. So connect lang po natin yan. Ito po yung D3 and D4, cathode, anode to cathode. So connect lang natin yan dyan. Yan, okay, connect na sila. And then, ito naman pong D1 and D4, connected yung anode to anode. Ayan po yan, anode to anode connection. So i-connect lang din po natin sila. Yan. Okay. So yun po. And then, pansinin natin yung input. Ito po, yung input natin, yung isang line ng input that is connected to D1 and D2. Yan, yan. Asan po yun dito? Ito po yan, D1, D2. Ito po yun. Now, i-connect lang po natin sila. Lakihan ko lang itong dot na to, no? So, connect lang po natin sa unang terminal ng input. So, lagyan natin ng konting angle pagka-connect natin para maganda po siya tingnan. Okay? Sa design natin. Tapos, ito naman pong kabilang terminal ng input, ay connected naman po siya dito sa D3 and D4. So, ito po yun naman, no? So, ayan. Ito siya. Ayan. Doon siya connect. Okay? So, sige, connect natin. Ayan, jump lang natin ng ganyan. Yung kung ganyang symbol, it means not connected po siya. No? Hindi po siya connected dito. Itong line na to, hindi po siya connected dito. Kaya po parang tumalon siya papunta dito. Okay? So, yun po. Now, ito naman pong capacitor natin positive, tsaka isang terminal ng resistor, connected siya sa input no 7805. So, ayan po sila. Na-connected naman po dito sa diode natin dito sa taas, which is D2 and D3. Okay? Medyo nasisipin pa yata ako. So, ayan po, no? Yan yung connection nila. So, dito po yan, nakikita natin, dito po yan, ito, tsaka ito, papunta dito. So, kukunik po natin ito, dito, dito, tsaka dito. So, paano po yan? So, i-connect lang po natin, lagyan po natin ng line dito. Yan. Yan. Ito din pong resistor, lagyan natin ng line. Okay. And then ito rin pong input ng regulator. And then kukonek po natin sila dito sa connection ng D2 and D3. Yan. So ayun na po siya. Ayan po siya, connection na yan. Yan. So ito na, dito naman po sa diagram. Ito po yan. 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 Okay. So I hope nakakasunod po tayo lahat, ano? And then ito naman po sa baba, itong D1 and D4, connected siya sa negative na capacitor, isang terminal po ng resistor, tapos doon po sa ground ng regulator natin. So ayan po yan. So ito po yan. Yan, ito, tsaka ito, tapos ito. Okay? So, gawin natin, lagyan din natin siya ng line. Pababa naman. Doon. Itong R1 natin, or resistor number 1. So, pag ganyan. And then, itong ground, yung pinakagitnang terminal ng regulator natin, lagyan natin ng line pababa. Yun. Tapos, connect din po natin siya sa D1 and D4. Yun. Okay, so, ayun na po siya. Ito po yung connection niya. Yan. Papunta dito. So, dito naman po sa diagram, ito po yan. Yan, tsaka yan. Papunta dito. Okay? So, yan. Now, next is our output. Ito naman po yan. Yung output natin sa regulator, connected siya sa positive ng capacitor sa capacitor number 2 natin, and also connected din po siya sa anode ng LPD1 and output na 5 volts. So, saan naman po natin makikita yan dito? Ito po yan. So, ito po yung output ng regulator natin. Ito naman po yung positive ng capacitor. Ito po yung anode ng LED, and ito naman po yung output. Ibig sabihin, yung pong apat na yan na dot ay magkakakonect po sila. Apat. So, paano po natin i-connect yan? So, ang gawin po natin, lagyan po natin ng line dito sa output, line dito sa capacitor, and line dito sa anode ng LED. Tapos, connect lang po natin sila dito sa output ng 5 volts. Yan. So, ayun na po siya. Connected na po silang apat. Ayan po. So, dito naman po sa diagram natin, ito po siya. Yan. Yan po yung naging connection nila. Sa baba naman po, ay ganun din. Ito po sila, yung negative po ay connected sa ground, and yung isang resistor. So, nasa po yan dito. Ito po yun, tsaka ito. Connected sila dito. So, lagyan ulit natin ng line yan dito. Yan. Tapos, connect lang po natin. Okay. So, yun na po yung connection nila. Ayan. Okay. So, ayun, nakikita nyo naman po siguro yan. Okay. And then, pagkatapos po nyan, balik tayo dito sa diagram. Ayan. Dito naman po, yung input naman po ng 7812. Ayan. Yan po, yung input. Connected din po siya sa input ng kabilang regulator natin. Connected sila sa isa't isa. Parehas ng input. So, nasa naman po yan dito. No? Ito po yan. Ito yung input ng 7812 papunta sa input ng 7805. So, ayan po yan. So, ang gagawin lang natin, connect lang po natin sila. So, lagyan natin ng line dito. Yan. Tapos, dito din po. Ay, lalagyan din natin siya ng line to connect yung dalawa po na yun. No? So, mabala lang tayo ng gulit. Yan. Okay? So, yun po yung connection nila. Yung sa taas na yan, parehas input. And then, yung ground po ay connected din po sa dito. Ito yung ground naman ng isang IC natin, para regulator natin. Connected siya sa resistor number 2. Yan. Tsaka sa negative na capacitor. Nasaan po naman yan dito? Ito po yun. Ito po yun. No? Ground. Papunta siya dito. Connected siya dito. Ito. So, lagyan lang po natin ng guhit yan. Yan. Sumabra yata. Nagkasin natin hanggang dito. Yan. So, yan na po sila. No? And then yung output. Ito yung out. Yan. Yung output natin. Medyo nagulo yung camera natin. Ito yung out. No? Out.
positive ng capacitor and anode ng LED number 2 papuntang output. O, nasa naman po dito yan? Ito po siya. Ito yung out ng IC o regulator natin. Ito yung positive ng capacitor, anode ng LED, tapos papunta dito sa output. Okay? So, kukonect lang ulit natin sila sa isa't isa. Ang daming connection, ano? Sumobra. Ayan lang natin. Yun. Makonect lang din natin sila ng 4. Ayan. So, ayun na po yun. Sumobra lang dito. Ayan. So, ito po yun. No? Output, positive ng capacitor, anode ng LED output. Okay? So, ayan po yun. Tapos, yung negative ng capacitor, ito po. Tapos, yung isang terminal ng resistor dito, papuntang out. Output, 8/0 lang. Ito po yun. Dito sa diagram natin, ito po naman yun. Negative ng capacitor, isang terminal ng resistor, and yung 0 ground po natin. So, connect lang po natin din yan. Kaya nabaka ko na yung buhit kanina, connect na lang natin yan. Yan. Tapos ito dito. Yan. So, ayun na po sila. So, yan. Tapos, minakaligtan tayo, itong connection po na to. Yung cathode ng LED, mapunta sa isang terminal ng resistor. Nasa po yan? Ito po yan. Oh. Yan. Yan, dalawa na yan. Ganun din po dito sa kabila. Yan din po yan. Ito naman po yan. Yan. So, connect lang din natin yan. Buhitan naman natin. Yan. Yun. So, ayun na po sila. So, ito na po yung pinaka-layout natin. No? Yan. Yan na po yung layout natin. Na nakabase dito sa diagram natin. Okay? So, yun na po yun. Now, ang gagawin po natin ay itatransfer natin sa panibagong papel. Ito. Yan. Dito na lang sa baba. No? Yan. Kukunin lang po natin yung mga dot na yan. Kukopihin lang po natin yung bawat dot na yan. Tapos, hindi lang po kasama itong mga shape na yan, ng mga components natin. Yung mga dot na yan po. No? So, kung paano yung pagkakapwesto po dito, ganun din po yung magiging pwesto niya dito kung nilipat natin. Okay? So, tingnan natin kung nililipat natin. So, simulan natin dito sa input. So, again, near the border. Medyo lakihan nyo na siguro yung dot para tapos, itong apat na diode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 dot po yun para sa 4 na diode. No? So, ayan po ay 1, 2, 3, 4, tapos 5, 6, 7, and 8. So, ayan po yan. Yung dot natin na yan. No? So, yun. Okay? Yan. Tapos, ito naman pong capacitor, dalawa din sa resistor. So, ano lang po natin. Pagdikitin na lang natin para pag nilipat natin sa PCB natin ay hindi siya ganun kasikip. No? Kasi, nalipat yung PCB natin. Yan. Tapos po, itong tatlo na to, lipat natin. Yan. Okay. Tapos itong capacitor, dalawa. Ito din, LED resistor, tsaka LED resistor, tsaka output. So, ilipatin natin dito. LED. Dalawang terminal din para sa resistor. Tapos, yung output po nila. Ayan, yung 5 volts. Okay? Tapos, ito naman po, yung tatlo na to, 1, 2, 3, yung regulator natin. Lipatin po natin dyan. Ground and output. Ayan. Tapos, ito, capacitor, LED, resistor, tapos output. So, ito po yung capacitor natin. Dalawang terminal, positive, negative. LED, dalawang din terminal, anode, cathode. Ito yung cathode niya. Isang terminal ng resistor. Kabilang terminal ng resistor. Yan. Tapos, yung output po nila. Ito po. Yan, output. Dito naman po yung 0. Yan. So, yan po, nagawin na po natin yung mga dots. So, again, maglalaro ulit tayo ng connect the dots. Ako, based on this connection po, yun ang din po yung gagawin natin. So, parang ang ginawa natin, minura lang po natin yung mga shape na yan. No? Ang iniwan na lang natin yung lines, tsaka yung dots, yung connection nila. So, tingnan natin. So, ito po ay connected sa isa't isa. Yan. Nasa gitna. Tapos ito, connected. Tapos ito ay connected din po. Now, kung mapapansin niyo po dito, parang kinadanan niya dito yung line, no, ng itong line na to, tumalang siya dito para hindi siya kumonect. Ngayon po, in actual po, hindi po natin pwedeng gawin yan. Ang gagawin po natin, hahanap tayo ng pwedeng niyang daanan. So, ito po, ang input na to, dito po siya connected. So, lalagyan lang po natin yan ng connection. Ayan. Makonect lang natin dito yan. Tapos ito naman po, dito muna paraanin pag ganon, no? Yan. So, sige, gawin natin yan. Yan. Tapos dito naman po. Yun. So,
So, yun pa rin naman po yung connection na yan. Kaya lang, doon ko na po pinadaan. Since sa mounting naman po, hindi po tatamaan yan. Sa substrate side po kasi tayo nagmamount. While dito naman po tayo sa copper side na solder. No? Solder. Okay. Then, ito po ay connected. Kung mapapansin nyo po, ayan po line na yan. Yan, yung mahaba na yan. Connected yan hanggang output. Tapos yung mga negative terminals ng bawat, yung ground, negative terminals ng bawat component natin, that is connected. Kaya po, ang gagawin na lang natin, ay guguhitan na lang po natin yan ng isang straight line. Yan. Doon. So, ayun na po siya. Tapos, yung mga negative, i-connect na lang po natin yan dito. Yan. Yung resistor, i-connect na lang po natin yan. Itong capacitor, yung negative, i-connect natin pababa. Ito rin pong resistor, pababa din. Tapos, ito rin pong ground. Ito yung ground ng regulator natin. Sa baba din yan. Ito pang isang ground. Sa baba din po. Negative ng capacitor. Tapos, isang terminal ng resistor. So, ayun po sila. Ayan. Connected po sila sa isa. Now, dito po sa taas, titingnan natin yung connection. No? So, ito po yung connection na yan. Yung positive ay isang terminal ng resistor, taka input. So, ito po yun. No? Lalagyan din natin ng straight line dito. Yan. Tapos, connect na lang natin pataas. Yan. Yan. At ito. Okay. Tapos, kung mapapansin nyo, yung input na to, connected siya sa input sa kabila. No? So, nasan po yan? Ito po yan. Saka ito. So, lalagyan din po natin ng line yan. Lalaro tayo ng connected dots. Okay. So, ayun po siya. Tapos, yung output po, ito po yan. Connected sa positive ng capacitor, tsaka dun sa anode ng LED, papuntang output 5 volts. Ito po yan, 1, 2, 3. Yan, pag ganyan siya. So, baba lang natin to. Yan. Ito naman pataas. Yan. And then pataas. And then, guhitan lang po natin yan. Kapag may sobra po, katulad po niyan, buhayin nyo na lang po, ano. Yun, no? So, ayun na po yung connection ng tatlo na yan. Okay? So, ganun din po dito sa kabila. No, ito rin po yun. Same connection lang din po na ginawa natin doon. So, ganun din po yung gagawin natin dito. So, ayan po. Yan. And then, straight line po siya. So, ayun na po yun, yung magiging layout natin. Yan. So, ito naman po, itong na-drawing natin na to, ginawa nyo na lang siguro pag hindi nyo makita. Ang gagawin nyo naman po dyan, ay ita-transfer nyo dito sa PCB o copper clad na gagawin natin. No? So, ibang video naman po yung gagawin natin para po dito. Okay, so dito naman po, ita-transfer na po natin yung nagawa natin design dito, papunta naman po dito. So, ang gamit naman po natin dito ay permanent marker, no? Pero sa umpisa po, gagamit pa rin po tayo ng pencil para just in case po na magkaroon tayo ng error sa pagda-drawing or pagda-transfer ng connection, ay madali po natin siya mabuhat. Now, I recommend po na ang gagamitin po nating marker ay yung extra fine, parang ballpen din po siya, yan po, o ganyan po siyang manipis. No? Hindi po pwede na ang gagamitin natin ay yung katulad nung sa pilot na makapal. No? Ito po yun, no? It is because po makapal po yung pinakatip niya, masasakot na po kagad yung PCB natin. No? And napakaliliit lang naman po ng mga pyesa natin, kaya ganito po yung size ng PCB na gagamitin natin. So now, sige, gawin muna natin tong, kung paano po natin transfer ito sa papel, ganun din po natin ita-transfer dito sa PCB natin. So, kukopyahin lang po natin yung placement ng bawat dots na meron tayo dito. So, ito po yun, yung input. Yan. Input. Yan. Okay. Tapos, meron tayong 8 dot dyan para sa diode. So, ayan. Medyo iusad nyo na po dito dahil ano po siya medyo pinagkakasya lang po natin dito sa ano natin, sa PCB natin yung ano natin, yung bawat components. Yan. Tapos dito ay ayan. Dito. Yan. So, ayun po sila. Tapos yung capacitor natin. Resistor. Tapos yung regulated IC o yung regulator natin. Yan. Tapos sunod natin yung capacitor. LED. Yan, resistor. Tapos output dito. Output. Ayan. Tapos regulator ulit po. Ayan. Tatlo. Tapos capacitor. Pag hindi po kasya, medyo magbuka kayo. Ayan. Yung LED naman, ganyan. Tapos resistor. Output. Ground. Ayan. So, ayan po, no? So, pagka gagamitin na po natin yung marker, so make sure lang po na okay na yung spacing niya. Pero dito, siguro okay na. Ako na lang mag-a-adjust, no? Kayo na lang po mag-adjust kung paano nyo mapagkakasya. So, lalagyan ko lang po ng dot dyan, at lilinawan lang po natin yung mga dot. Yan. Yan, ito in-adjust ko dito, para mas madali siya kung ano. Yan. Yan. Tapos yung capacitor po natin, bilog na bilog siguro para ano. Yan. Yan. IC natin, ayan. Tapos yung diode. Tapos resistor. Ayan, nag-adjust po ako kasi feeling ko hindi siya magkakasya. So, ayan po yung sa output. Ito naman po yung sa regulator naman ulit. Ayan.
Tapos capacitor, LED, resistor, output. Yun. Tapos po, pag nalinawan na po natin yan, connect nyo ulit yung mga dots. No, ayan. Ayan. Medyo dobling na siguro yung, yung connection. Ayan. Para mas malinaw po siya. Tapos ganun din po dito. And also po, yung sinasabi ko kanina, yung connection ng isang input papunta dito sa D4, D3 connection. Dito po natin siya sa gitna para araanin. Ayan. Yun. Tapos yan. Hinawa na lang natin yan. Yan. So nakita natin. So yan na po siya. Tapos yung connection dito sa taas. Kukopihin nyo lang naman yan. Madali na para sa atin yan. So, yan. No? Tapos yung negative natin, ito po ay yung D1, D4. Medyo, ano lang po tayo dito, ingat lang po tayo sa pagbubuhat kasi pag nagkamali po, mahirap po kasi burahin. No? So, yan po. I-connect na natin, katulad nung sinabi ko sa inyo, isang line po yan. 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 Tapos, itong ground natin, connected dito sa baba. Yan. Resistor. Yan. And then, yan po. Ganun din po yung capacitor natin isa. Resistor. Capacitor ulit. Ayan, resistor ulit. So, ayan. Oh, nagkamali tayo dito. No? So, ito ay connected. Ayan. Tapos po ito ay connected din. Ayan. Discardin nyo na lang po kung paano nyo pagkakasyahin yung mga yan. No? So, ayan sila. Tapos yung ground natin. Yan. Tapos, yung input ayun, pag ganun siya. Yan. Yun. Tapos yung itong ano natin, positive na capacitor, connected siya dito. Yan. Dito po nagkamali tayo eh. Dapat ito wala po yung connection. So, buburahin po natin yan. No? Pupututin mo na lang yan. So, meron naman po tayong paraan para mapupunta yan. So, ito na po yung na-transfer natin na connection ng bawat dots na meron tayo design. Okay? So, yan po siya. So, yan po. Kailangan makita po natin yung ginawa natin design dito sa papel, papunta po dito. Okay? So, yun lamang po. And I hope nakuha nyo po yung procedure natin kung paano po siya i-transfer. Bye-bye!